Magandang araw. Ang ating babasahing talata para sa araw na ito ay hango mula sa Mark chapter 8 verses 34 to 35. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Verse 35. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, makikita natin tila yun nga sabi nga po na ang Panginoon ay meron siyang profound challenge na ibinigay para doon sa lahat na nagnanais na sumunod sa Kanya. Kung titingnan natin sa mga naunang mga talata, ito yung panahon na kung saan ay sandamakmak yung mga sumusunod sa Panginoon. Napakadami po siyang pinagaling, marami po siyang ginawang himala, at naturalmente maraming sumusunod sa Kanya. Kaya ang naging katanungan doon, ang naging hamon doon ay, sino ba talaga yung totoong sumusunod sa Panginoon sapagkat siya ay Panginoon na magliligtas sa sanlibutan, hindi lamang siya yung isang miracle worker. Yun po yung malaking katanungan. Kaya nga po dito natin mapapag-aralan na ang panawagan ng Panginoon ay patungkol doon sa hindi lamang ang tagasunod ng Panginoon ay naniniwala sa Kanya bilang isang tao, kung hindi naniniwala sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan at mayroon po siyang inilaan na mabuti para sa mga tagasunod niya. At ang ibig sabihin po nito, makikita natin sa mga susunod na talakayin po natin na this requires radical commitment in living out that kind of a belief. Hindi lamang po yan tulad po sabi natin na parang tila optional. At ngayon, himay-himayin natin yung mga sinabi ng Panginoon. Una sa lahat, ang sabi po niya, if anyone wishes. So, ibig sabihin po nun, ito po ipanyaya na open-ended. Ibig sabihin nun, kahit sino po pwede. For as long na sa isang taong yan ay naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng kaligtasan. Anyone, no? Yun po yung open-ended na invitation po ng ating Panginoon. Kaya po kung sino man ang nais lumapit sa Kanya, ang unang kategorya, ang unang requirement, ay pagkakaroon po ng denial. No? Sabi po niya, deny yourself. This denial means to put aside our desires, our ambitions and comforts for the sake of something that is greater. Sa isang bagay po na mas mahalaga, sa isang bagay po na mas dakila. Yun po yung panawagan po ng ating Panginoon. Kaya nga po minsan, makikita po natin meron pong iba ay gusto pong lumapit sa Panginoon. Kaya lamang po, meron siyang kini-create na gap. No, ibig sabihin po nung hindi po lubusan. Pero ang Panginoon, malinaw po sa Kanya, if you wish to follow after me, let him deny himself. At ang sumunod po doon ay yung taking of the cross. Ano pong ibig sabihin po noon? Ito po ay patungkol po sa reality na ang ating Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan po na pag-sacrifice. Nangangailangan po na iba't ibang uri ng pagsubok na kinakailangan po na pagdaraanan ang tagasunod ng Panginoon Hesus. Jesus doesn't promise an easy path, rather, He equips us with the strength to navigate challenges. Tayo po ay Kanyang inihahanda, tayo po ay Kanyang binibigyan ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan natin yung mga iba't ibang mga pagsubok na maaari nating pagdaraanan. Kaya nga po yun, napakahalaga po na maunawaan po natin. No? Following Jesus is not an easy path. He never promised to us an easy garden. He never promised to us a bed of roses. Kaya po napakahalaga po na maunawaan po natin po yon. At ang sumunod po mapapansin po natin, ito na po ngayon yung Kanyang direktang paanyaya to follow Him. So nakuha po natin po yon. Una sa lahat, denial po. Pangalawa po, kailangan po ready po tayo sumuong sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga challenges ng buhay. At doon po tayo maaari pong makasunod sa Kanya. So, if you look at the two verses, ang unang bahagi po ay patungkol sa Panginoong Hesus sa pagsunod sa Kanya, subalit ang sumunod na po na bahagi ay patungkol naman po sa atin, tayo bilang tagasunod ng Panginoon. So, ang sabi po sa verse 35, for whoever wishes to save his life, kung sino man ang nanais na Kanyang iligtas yung Kanyang sarili, will lose it. No? Mawawala po yun. Sapagkat alam natin, ang buhay sa sanlibutan ay napaka-temporary po lamang.
no? Ang katakbuhan po, ang kasanayan po sa ating pong paligid, sa ating pong sanlibutan sa ngayon ay kung kinakailangan mayroon kang sinusunod na leader, parang patagisan ng galing po yan. Ano po? Parang ako po bilang isang massage teacher, all through the years, ang lagi kong sinasabi sa aking mga mag-aaral, I want my students to become better than me. Ibig sabihin po nun, kailangan tagisan po yan, kailangan pagalingan po. No? Kapag kayo mas magaling sa inyong teacher, sa aking pananaw nung araw, tagumpay ako, panalo ako bilang isang guro. Pero sa Panginoon, hindi po yun. Hindi po niya tayo inanyayahan na magtagisan po ng galing at sa bandang huli, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Hindi po ganun. Kasi if you wish to follow Jesus, sabi nga po ang linaw-linaw that we have to follow Him. We must be willing to lose our life for the sake of following Jesus and for the sake of the gospel. Kaya nga sa English, tila nga, this is a paradox of life. Ito po ay isang talinhaga. Kasi po, baliktad po ang Panginoon eh. Pag sumunod ka sa Kanya, kailangan ibuwis mo yung, kailangan kalimutan mo yung sarili. No? Kailangan isantabi mo yung mga personal mo na mga pangarap, personal mo nga nanaisin. I could still vividly remember last year nung time na ako po ay nagkaroon po ng pasanin sa puso na kipong gawain sa isang LGU doon sa Iloilo at upang bumalik po ng Jensan kasi po yung aking ina ay medyo nagkakaedad na at nangangailangan po siya na mag-aalalay sa kanya. No? Kaya po yung struggle po ako. Bakit po? Kasi iiwanan ko po yung aking comfort zone. No, meron na po akong trabaho po, ako po ay permanent po sa gobyerno at meron pong inaantay na pension po kapag nakompleto ko po yung mga natitirang ilang taon na kinakailangan po para sa ating gobyerno no, para magkaroon ng pension. But the Lord is very clear when He told me, son, you have to live and minister to your family, to your mother. Yun po yung malinaw po na sinabi po ng Panginoon. Kaya po nung panahon po narinig ko po yon, pinalaala po ng Panginoon, napakaganda na aking buhay, napaka-secure, pero malayo naman ako sa aking pamilya, malayo ako sa aking ina na nangailangan po ng pagkalinga. Kaya iyak po ako ng iyak. Sa totoo lang po, napakatinding struggle po yon. But at the end of the day, talagang umiral po ang ating Panginoon sapagkat siya na po nagpaanyaya. I have to deny myself. I have to follow His path. I have to carry my own cross. Kaya nga po ako ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat nung ako po tumalima sa Kanya, doon po kita ko po ang sunod-sunod na pagpapala po ng Panginoon. Kaya po sa atin sa CCF, ang pinagpapahalagan po natin, family first. Kasi po, nga, ang galing mo sa iyong ministeryo, ang galing mo sa iyong trabaho, ang galing mo sa mga ginagawa mo. Pero kapag na-neglect mo yung family mo, iyan po ay hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Nawa maging pong panalangin sa ating mga puso na, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ipakita niyo po sa akin ang mga bagay na dapat ko pong isuko upang sa gayon po ay ako po yung makasusunod sa inyo pong layunin, sa iyo pong alituntunin, sa iyo pong naisin sa aking buhay. Sapagkat doon po natin matagpuan ang tunay na tagumpay, ang tunay na kapayapaan at ang tunay na kasaganaan ng ating buhay. Kapiling po ang ating Panginoon, tunay na nagmamahal po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa araw na ito na kung saan po ay inaanyayahan mo po kami na sumunod po sa inyo. Subalit alam po namin, Panginoon, kinakailangan po namin pasanin po ang aming pong personal at individual na cross upang sa gayon ay masunod po namin at malaman po namin at magkaroon kami ng kapahayagan ng inyo pong loobin para sa amin. Lord, give us the courage to embrace the challenges and sacrifices that come with discipleship. Father, we know that apart from Thee, we cannot do anything. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang nangako that you will never leave us nor forsake us. Lord, that our life may be a channel of your blessings, that our life may be a channel of your goodness and loving kindness, O God, and that you might use this life, O Lord God, that we might be able to reach out to people para po makilala po nila ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na Panginoon at manligtas. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ito po ay inyo pong loobin. Hinihiling po namin, Panginoon, amang banal na patuloy kayong kumilos po sa ating pong mga puso. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.